Hello, kabayan. Kumusta ka ngayon? Kung nanonood ka ng video na ito, baka nagbe-break ka lang sa work abroad. Or baka nag-scroll ka habang nagpe-prepare ng food, nagsiserve sa employer, o nagpapahinga pagkatapos ng long 12 to 16 hour shift. Gusto ko lang itanong, have you taken a moment today to think about yourself? Alam kong nagtatrabaho ka ng sobra. Alam ko. Every day you give so much of yourself. Gumigising ka ng maaga, nagluluto, naglilinis, nag-aalaga. Pero, naitanong mo na ba sa sarili mo, how are you today? Pag-uusapan natin ang napaka-importanting bagay ngayon. Hindi tungkol sa employer mo, hindi tungkol sa salary mo, hindi tungkol sa responsibilities mo, but you. Let's talk about your health. Let's talk about your well-being. At pag-usapan din natin ang future mo, ang savings mo, at ang security mo. Being an OFW, hindi madali. Nagwo-work ka ng long hours, minsan 12 hours, 16 hours a day. Nagluluto ka, naglilinis, nagsaserve, at minsan, pati yung jobs na ayaw gawin ng iba, ginagawa mo. Binibigay mo ang lahat araw-araw. Maraming OFW ang proud dito. Alam ko proud ka sa sacrifices mo. Pero may parte ng reality na bihira pag-usapan, ang kalusugan mo. Habang nagsiservisyo ka sa iba, nagsiservisyo ka rin ba sa sarili mo? May sasabi siguro sa'yo, wala akong time magpahinga, kailangan ko magtrabaho para sa pamilya. Naiintindihan ko yan. Pero itanong natin, kung mawala ang health mo, ano ang mangyayari sa work mo? Ano ang mangyayari sa pamilya mo? Walang pera na makakapalit sa sakit o burnout. Kaya, self-care is not luxury, it's necessity. Gusto kong pag-usapan to ngayon. Kasi, concerned ako sa lahat ng mga OFW, kahit saan ka man. Imagine this, nakatayo ka sa kitchen, sa office, sa restaurant, sa barko, kahit ano, kahit saan. Nagpiprepare ka ng projects, pagkain, para sa employer. Pawis sa forehead, masakit ang likod, pagod ang mga paa. Binibigay mo ang lahat, pero kumain ka ba ng maayos ngayon? Nakainom ka ba ng sapat na tubig? Nagpahinga ka ba kahit saglit? O inignore mo sarili mo kasi work must come first? Ngayon, pause tayo for a moment. Mag-reflect tayo. Kasi care ko sa'yo at gusto kong itanong sa'yo, what about you? What about your health? Kabayan, sobrang hard work mo. Nakikita kita, nararamdaman kita. Alam ko, 12 hours ka sa kitchen, 16 hours ka sa pagsiserve, cleaning, attending. Malakas ka, matapang ka. Pero, naisip mo ba, ano ang long-term cost ng hard work na ito? Hindi lang pagod na katawan o masakit na muscle. Chronic stress, fatigue, high blood, pressure, poor nutrition, lahat to nag-a-accumulate. Alam ko, narinig nyo yung balita about sa isang Pilipina na nag-cross country sa Japan. After layover sa Japan, diretso sa Pilipinas, pero sa kasamaang palad, binawian ng buhay sa bahas. Masakit isipin at masakit na
pangyayari. Gusto kong itanong sa'yo, kailan ka huling nakatulog ng maayos? Kailan ka huling nagpahinga ng walang guilt? Kailan ka huling nagpa-check up o nagkita ang doktor? Okay lang kung hindi mo maalala. Kaya nga pinag-uusapan natin to ngayon. Being an OFW is not just about hard work, it's about smart work. Smart work means taking care of your body. Habang nagsiservisyo sa iba, kasi katawan mo lang ang tanging home, bahay mo sa buhay na ito. Kung mawawala ang health mo, mawawala rin ang kakayahan mo to earn and support your family. Kaya, self-care is part of responsibility. Dapat tanungin mo sa sarili mo na pakiramdaman mo sa katawan mo na kailangan mo nang magpahinga kung gusto mo nang umuwi sa Pilipinas. Listen to your body. Ikaw at ikaw ang sasalo sa buhay mo. Let's move on. Pag-usapan natin ang savings. Nakapag-set aside ka ba today? Naitanong mo ba sa sarili mo, ano ang nagawa ko ngayon para sa future ko? Every peso na naisave mo is a step towards security, retirement, freedom. Hindi lang para sa pamilya, para rin sa'yo. Minsan, nakakalimutan natin na habang nagtatrabaho abroad, nagluluto, naglilinis, nagsiservisyo, kailangan din nating mag-prepare para sa sarili natin. Saving with intention is not selfish, gaya ng paulit-ulit kong sinasabi sa iba kong mga video. It's necessary. Kahit maliit na amount, may halaga. Every effort counts. Isipan mo ito. Kung magkasakit ka, o ma-burnout, o pagod na sobra, sino ang mag-work para kumita ng pera? Katawan mo ang pinaka-valuable asset mo, di ba? Kung mawala yan, wala ng trabaho ang makakasustain ng income. Kaya, araw-araw, maglaan ka ng kahit konting oras para sa sarili mo, kahit 10 minuto ang papahinga. Stretching or eating properly, mas mabuti na kaysa wala. Tanungin mo ang sarili mo ngayon, nakakain ka ba ng maayos? Nakainom ka ba ng sapat na tubig? Naalaga mo ba ang likod, paa, kamay, isip, puso? At nasave mo ba kahit kaunti ngayon para sa future mo? Okay lang kung sagot mo ay no. Ang mahalaga, start now. Hindi pa huli. Kahit maliit na habit today, lalaki bukas. Mag-ipon, magpahinga, mag-alaga sa sarili. Lahat ito parte ng pagiging matalino at responsable na OFW. Let's talk about the balance, work, health, and life. Life abroad is demanding. Binibigay mo ang lahat sa employer mo. Binibigay mo ang lahat sa pamilya mo. Pero ano ang natitira sa'yo? Kung wala, paano mo maaalagaan sarili mo? How can you continue to serve others kung depleted na ang body at mind mo? Totoo ka ba yan? Work without self-care leads to burnout. Burnout leads to sickness. Sickness leads to days off. At days off leads to less income. Kaya, self-care is actually part of smart work. Hindi ito luxury. Ito ay strategy para mas matagal kang makapagtrabaho at mas matagal kang makapagbigay.
Imagine this. Araw-araw habang nagluluto, naglilinis, nagsiservisyo, nagtrabaho ka ng sobra, maglaan ka rin ng oras para kumain ng maayos, uminom ng sapat na tubig, kabayan. I-stretch mo ang muscle mo, magpahinga ng mata. At kahit maliit na break para sa mental health. Araw-araw may ipon ka kahit kaunti para sa future. Combination ng self-care at intentional saving, powerful yan. That is how you win habang nasa abroad. Maglaan ka ng kahit 10 minuto, 20 minutes na tanungin ang sarili mo. Kumusta ang kalagayan ko ngayon? What about my health? Am I really good? Am I depressed? Or am I overthinking? Check yourself. You have to check yourself also every day. Kabayan, tandaan mo ito. Mahalaga ka. Mahalaga ang health mo. Mahalaga ang future mo. Every peso na naisisave mo, every minute na nagpapahinga ka, every healthy meal na kinain mo is a step toward freedom, security, at peace of mind. Challenge ko sa iyo ngayon. Ask yourself, have I set aside my savings today? Naalagaan ko ba ang katawan ko ngayon? Nakagawa ba ako ng kahit maliit para sa health ko? Kahit uminom lang ng tubig, mag-stretch 5 minutes, o kumain ng maayos, it counts. Lahat yan counts. Sabi nila, hindi lang pera ang kayamanan. Ang kayamanan in real life is about your mental health, emotions, start small. Be intentional. Alagaan mo ang sarili mo habang nag-aalaga ka sa iba kasi hindi ka lang OFW, tao ka rin na deserving alagaan, deserving ng healthy body, at deserving ng maliwanag na future. Sa iba kong video, binanggit ko doon about Ipon Challenge, and this is our day 7 of Ipon Challenge. I challenge you, every OFW, to save, no matter how small or big. That is already a savings intention. In 15 days, mamimili ako ng mabibigyan ng 500 GCash. This is my challenge because this is the purpose of this channel, is to remind my fellow compatriot or kababayan this is why we are working abroad, and that while working abroad, we also have something to keep or something to save sa araw na for good na tayo. Maraming salamat sa panunood, kabayan. Sana na-pause ka, nag-reflect, at gagawa ka ng action ngayon. Remember, kahit maliit na steps, may epekto. Kahit maliit na habits ngayon, kaya baguhin ang bukas, alagaan mo sarili mo, mag-save with intention, at huwag kalimutan, worthy ka ng health, peace, at security.
Mag-ingat ka, kabayan, at huwag mong kalimutan ang kalusugan mo. God bless. Stay strong. I'll see you again sa susunod na video.